Okay, let us pray. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Salamat Ginoo, bisag pa man utak naa sa kahaponon. Lord God, I pray ikaw magauban, halas mo Ginoo bisag pa man Lord God ang nagalumaan niini Ginoo. Thank you Lord God, ang pabor makabot kanila bisag pa sa mga kabataan Lord. May mo magmalampuson kini Ginoo Lord God nga buhaton. In Jesus name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So before we start, introduce na lang ko Ako tuod si Jenny Rose G. Vargas, nag-eskwela sa SNSU Mainit Campus. Then ako dito si Mary kasi Paglipan. Ang mga total student to din namin sa inyo tungod kay magkami magkanta. Ako mag-una sa ako ang paan. Meaning is all about kitchen waste. Kitchen waste fertilizer or sa Bisaya pa mga sobra-sobra sa atong kuan sa kusina. Kisa may na idea kung sa may example sa mga pwede na magamit nato nga mga basura sa ato mga sa palimalay. Sa may. Another Another. Tindog pag mag-ay. And dinhi na to may bawaan nga as kamo mga bata dako mo og tabang sa atong kuan sa atong palibot. Kay as mga bata pwede ka makatabang tungod kay makakita mo sa mga palibot na kung pwede ka makalimpyo, makakuan, kung sa ito matabang pwede na makanapit. Ang kitchen waste fertilizer is kanang mga basura o mga sobra-sobra sa ato kusina. Example, ang bahaw. Do you think may mabenepisyo pa mo sa bahaw? Sa bahaw, sa mga pinanit ninyo sa mga prutas, baso ay kanang gulay. What do you think? As bisag kamo mga estudyante pwede mo makatabang tungod kay ang mga basura pwede nato mahimog fertilizer now without chemical, without kuan na bitaw ka na uy halos gasto makahimutan through kuan lang sa mga basura. Example sa kanang panit lang sa kuan kumakaon mo kita ng mga saging, di ba? O ang panit sa saging pwede na ito magamit na fertilizer. Isa siya sa organic nga kuwan. Then, kuwan po siya organic, eco-friendly, and cost-effective tungod kay kanang ato mga parents, ito farmers man. So makatabang ta pwede na ito malang si mamaliliw sa papa nga. Para kung gusto mo na may gasto nga fertilizer, pwede ninyo gamito ng may mga malata nga mga prutas or mga gulay. Then kaning mga kitchen waste pwede na tuloy ka ng ato mabenepisyo ani is maka-reduce ta ang mga basura. Di ba daghan na may basura sa ato ang kuan palibot. So pwede ka ng makatabang tao, pwede na ito magamay-gamay ng basura. Kaya ang mga plastic, pwede man na ito ilabog at i-segregate, di ba? Kaya ang mga malata, pwede pa na ito mahimo o fertilizer, abono, para makatabang-tabang ta sa kuwan, sa mga farmers. Then, ang mga kaning kuwan, kaning nga fertilizer is makatabang sa ato mga pananom bitaw para mas mubunga, para mas mugana pa ang mga kuan nato, ang mga pananom nato. Din makakuan pud siya maka-iwas gastos pod kung manginahanglan og fertilizer ang inyong mga parents or even kamo pwede mo maka-apply ana. Sa kaning kuan as kita nga mga estudyante or kamo nga makuan bisag sa simple ra nga kana bitaw kuan ginagmay ra nga mga lifestyle nga inana makatabang na mo sa kalibutan ko sa ato tungod kay para
para ma-minimize nato ang mga basura ug mga makaiwas ka sa mga sakit-sakit dito sa palibot kay di ba kay kung may mga basura nga mga malata din na pwede man siya makahinungdan og kanang dinggi, di ba? Perfect. Dinggi, makakuha man siya dinggi or makakuha siya og kanang mga sakit di ba? Maka-intake mo og mga sakit mo nang pwede na ito, natin pwede mabuhat anak kundi ato lang kanino fertilizer ang kahit pa mga kuan or mga di na magamit ng mga kuan, gulay o prutas.